So much pain, stop. Sabi ko sa kanya, stop madam, masakit na. Tapos binulbog niya ako sa sahig. Doon niya ako, ito nangyari. OFW na nag-viral kamakailan sa Facebook, binunyag ang mapait na karanasan sa pananakit ng kanyang amo. Alam niyo, sa loob ng 3 taon, nararanasan ko to. Pero ito yung malala. Hindi talaga lahat ng OFW mapalad sa amo. Yung iba, kinakawawa, sinasaktan, inaalipin. Tulad na lang nitong atin kabayan na naging sentro kamakailan sa mundo ng social media matapos na lumabas ang kanyang mga larawan sa Facebook na bugbog sarado ang mukha. Kaya mabilis na nag-viral. Marami sa mga netizen ang pagkita ng awa, malasakit at nagmungkahi ng tulong. Marami ang nagtag sa OWA at kay Senator Raffy Tulfo at sa iba pang ahensya hanggang sa umabot na sa Kuwait Embassy. Kaya nakuha si kabayan sa kanyang demonyong amo na babae. Grabe ang sinapit nito sa kamay ng kanyang amo. Mantakin nyo, sa loob ng 3 taon, palagi pala itong sinasaktan, binugbugbog ng amo. Bukod dito, pinagdadamutan pa ito ng pagkain pero hindi niya ito sinabi sa kanyang pamilya. Nilihim lang niya ang lahat dahil sa ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang kalagayan. Gusto ko sana sikreto lang lahat eh. Ayokong malaman ng ibang tao yung nangyari sa akin. Ayokong malaman ng ibang tao yung nangyari sa akin. Kasi iniingatan ko rin yung sarili ko. Iniingatan ko rin yung mga anak ko, yung pamilya ko. Lahat ng pananakit ng kanyang amo na kaya niyang pagtiyagaan dahil sa pagmamahal at sa pag-aakala na magbabago ang kanyang among babae hanggang sa umabot na sa punto na halos ikamatay niya na ang pangbubugbog ng kanyang among babae. Narito pakinggan po natin si kabayan. Gusto ko sana mangyari is tahimik kong ilalaban yung nangyari sa akin. Kasi ayaw ko nang marami makaalam. Although hindi lang ito first time na nangyari, maraming business. Sa loob ng 3 taon, nararanasan ko to. Pero ito yung malala. Pero dahil nga sa post, na-viral ako. Gusto ko sana sikreto lang lahat eh. Ayokong malaman ng ibang tao yung nangyari sa akin. Kasi iniingatan ko rin yung sarili ko. Iniingatan ko rin yung mga anak ko, yung pamilya ko. Kung sana talaga, di ba sabi ko nga sa GC namin, huwag kayo magpo-post. Sinin ko sa inyo to kung ano may mangyari sa akin. Uy, alam kayo. Kasi alam nyo, sa post, yung iba naman dyan, hindi lang dahil naawa sa'yo. Hindi patay-patay kasi yung tingin sa social media. May natutuwa pa nga eh. Pero nandyan na. Pero salamat pa din dahil na-actionan. Pero nung una, yung post ng aking best friend, madelikado ang buhay ko dun. Kasi natag niya sa akin. Nakita ng amo ko. Nasampal na naman ako ng ilang beses. So yung pagpo-post din natin minsan hindi rin maganda yung biglaang pagpo-post nang walang permission ng tao. Kasi minsan talaga delikado. Ito nangyari sa akin sa pag-post ni Angeli. Tinag kasi niya sa akin. So kasi may hawak ng aking account yung amo ko. Siya nagbabasa lahat. Saka nakapalo yun sa akin. Kaya alam niya yung mga post ko. Yung natag. Alam niyo na nangyari yun. Kaya nabigay ko yung pictura ko doon sa GC. Nangyari tapos ang pagbubugbog sa akin. Tapos na ako saktan. Parang naawa siya sa akin. Naawa siya, tinawag niya ako. Kinausap niya ako. So dumiskarte ako ngayon para makuha ko yung cellphone. Parang sinasakyan ko siya. Hindi niya alam, dandahan ako nagsasend sa GC namin ng mga pic. Dandahan ako nagsasend sa GC. Hindi ko naman akalain na ipopost yun ng biglaan na tinag sa akin. Nung bilang, kasi katabi ko yung amo ko eh. Katabi ko siya, hawak ko yung cellphone, katabi ko siya, kasi nagtiwala siya na sasabihin ko lang daw sa anak ko na okay ako. Kausapin ko daw yung anak ko na huwag mag-alala kasi nga wala lang contact, di ba? Nauto ko yung amo ko. Sige madam, magsisend lang ako na okay ako. Pero dumidiscard talaga akong isend sa GC yung picture ko, yung itsura ko. Nagulat ako na bilang nag-post ito si Angeli. Bilang lumabas ang mukha ko na nakatag. Nasampal ako ng ilang beses. Sabi niya, pinagkatiwalaan kita. Ilang araw din yun. Nasa kwarto ako. Walang kain. Takot. Pag
tong katawan, mukha ko. Sakit ulo ko. Tapos nung nagsuka na ako ng dugo, talagang sinabihan ko siya na dalhin ako sa hospital. Nadala ako ng umaga sa hospital, lahat. Pero tinakot din ako. Nagsinungaling din ako, nahulog lang ako. Kaya so, sobrang takot ko. Nandun pala tayo, no? Pag yung sobrang takot mo, hindi mo maiisip yung gagawin mong diskarte. Tapos naniwala ko rin sa mga pangako nila na papacheck up kita, uuwi ka ng bahay, kukuha ka namin ng ticket, pero magsisinungaling ka. Pero wala kasi akong alam sa nangyayari sa social media. Di ba wala akong cellphone na may nag-post na pala, na viral na pala yung mukha ko, nagkalat na. Sobrang hiya ko talaga nung nalaman ko ngayon na viral pala ako. Pero nagpapasalamat na din naman ako. Dahil sa post nila, naligtas ako. Pero sobrang hiya ko. Ngayon, nung naling akong hospital, pagdating ko sa bahay, tumawag yung amo ko, sabi ng amo ko, viral na raw ako sa social media. Tapos may kukuha daw sa akin yung pulis. Huwag daw ako sumama. Tinaturuan pa ako ng amo ko. Huwag daw ako sumama. So sinasakyan ko lang yung aking amo. Sige, hindi ako sasama. Nag-promise siya. Inalok ko nila ako ng malaking pera. Sabi niya, huwag kang sumama. Pag galing ng operation, pauuwiin kita. Then ibibigyan kita ng malaking halaga. Yung parang ganun. Pero sinasakyan ko siya. Sabi ko, ito na yung pagkakataon kong makatakas. Pero wala akong alam sa social media na nagkalot na pala yung mukha ko. Hindi pala natuloy ang pulis. Hindi natuloy ang pulis sa bahay. So, ganito nangyari. Nagbagong isip. Ang kumuha nagdala sa akin sa pulis, yung mismong amo kong lalaki. Tapos, inaalok na lang ako ng malaking pera. Na, huwag akong sumama, bibigyan ako ng malaking halaga, sabihin magsinungaling ako, ganyan. So sinasakyan ko sila, sinasakyan ko lang. Kasi ngayon takot ko na baka hindi na ako dalhin, kung saan ako dalhin, di ba? Pagdating dun sa police station, doon ako nakakuha. Doon ako nakakuha ng pagkakataon na nakaalis sa impyernong mundo nila. Galam niyo po sa sobrang, sa 3 years ko mula umpisa, sinasaktan na ako. Ako ito ko sa inyo bakit kami nag-umpisang away. Ito, para mayroon kayong kwento. Ako, nasa kusina. Hindi, ang saya ko pa na naglinis. Tapos na ako sa linisin. Nakain ko na, alaga ko na, liguan ko na. Parang saya ko ng araw na yun. Ang saya ko ng araw na yun. Sobrang saya ko. Parang hanggang ng pakiramdam ko. Nalinis na ng bahay. Tapos ang last kong ginawa, pero siya nasa kwarto. Ang last kong ginawa, naglaba. Yung washing, matagal ko nang ginagamit. Nasa 2 hours ko talagang ginagamit. 2 hours yung oras ba niya. Alam niya, matagal na yun ang ginagawa. Kung sa 3 years ko ba naman, ngayon lang siya magreklamo. Doon nag-umpisa. Sabi niya, sisirain mo yung mga damit. Sabi ko, madam, more than 3 years, ngayon mo lang ako, pasigaw siya pasigaw. Sa more than 3 years, ngayon mo lang ako papansinin. Dahil galit ka sa akin. Sabi ko sa kanya, napakaliit na bagay. Kung ayaw mo, di sabihin mo, tatanggalin ko, nilipat ko. Kung ako, stupid daw ako. Sabi ko, like ka na lang galit, madam. Mapakumbaba pa ako. Like ka na lang galit. Sa tagal ko na dito, ngayon mo lang ako pinansin. Gumagawa ka talaga ng way para magalit lalo sa akin. Hindi ko na siya pinansin kasi nagbubunga nga na siya. Sabi ko, punta ako sa kwarto, madam, tapusin ko yung ginagawa ko. Iniwasan ko ba siya? Kasi ginagawa ko sa kwarto din eh. Nagbunga nga siya doon sa, kasi siya man nagsabi. Ako nagbunga nga, iwanan mo ako. Siya sabi, para hindi daw niya ako masaktan. Iniwanan ko siya. Nang pagtalikod ko, bakit mo ako tinatalikuran? Bastos ka, sabi niya. Hindi ako sumagot. Ikaw na nagsabi na paggalit ka, iwanan kita. Para hindi mo ako masaktan. Galit na galit siya. Para siyang higher, para siyang demonyo na sumugod sa akin sa kwarto. Doon niya ako pinagsasampal.
Sampal ang dami, parang pelikula, alam mo yun, nahilo talaga ako, sobrang hilo ko. Doon ko siya natulak. Nasaktan ko talaga siya kanina nung pag-push ko sa kanya. Madam, stop, masakit, sabi ko. So much pain, stop, sabi ko sa kanya. Stop, madam, masakit na. Alam mo yun, siguro, first time ko lumaban, nung pagtulak ko sa kanya, bumagsak siya. Namutla siya. Ang tagal niya nakatayo eh. Naawa ako sa kanya. Tinulungan ko pa siya makatayo. Nung pagkatayo ko sa kanya, doon na niya ako nambahan ng dito. Tapos binulbog niya ako sa sahig. Doon niya ako, ito nangyari. Yung suntok. Kalmot. Hindi wala akong laban. Kasi ayaw ko lumaban. Kasi naawa pa ako sa kanya ng pagkabagsak niya eh. Ito. Tapos nung napagod siya, tumayo ako. Pumunta ako ng kwarto ko. Sumunod siya. Iyak ko na iyak. Sabi ko, doon ko sinabi sa kanya, huwag kang pumasok, madam. Please, huwag kang pumasok, madam. Kasi may kutsilyo akong katabi. Please, ayaw ko may mamangyari sa'yo. Kasi malabo na rin yung paningin ko. Tapos sabi niya sa akin, ayaw mo papasukin ha, halika. Wala talagang hinila talaga yung buko ba. Parang yung alam mo sa pelikula na, natawa lang ako sa maalala ko ba. Hinila niya yung buko, ang layo talaga. Alam mo yung buhok ko, yung hawak niya, tanggal. Tapos yung mga anak niya, nagkatinginan na yung mga anak niya. Ako, iyak na iyak. Humihingi ako sa lolo, pero wala nakakarinig sa akin ba? Kung lalabanan ko yung amo ko, mas malakas ako sa kanya. Kasi ang laki ko sa kanya eh. Yung pagtulak ko pa nga lang sa kanya eh, nagulat sa akin eh. Pero nung talagang malapit na ako pauwi, tumatapang talaga siya. Ayaw niya akong pauwiin. Gusto niya akong mag-stay pa. Ayaw ko na. Doon siya nanggagaliit eh. Kasi nga, hindi na sila makakuha ng katulong. Kasi nga sa problema nila. Kasi may record na sila lahat sa akin kasi wala akong civil ID. Doon pa lang sa civil ID, hindi sila makakuha ng katulong. Kaya ayaw nila ako pauwiin. Sobrang, ganun pala yun, no? Yung pagpuso mo yung... Alam ko nakakatawa to sa iba, pero pag puso mo pala yung pinapagana mo, kahit nasasaktan ka, magtitiis ka kasi naniniwala ka na magbabago yung isang tao. Ganun yung ginawa ko sa amo ko eh. Sabi ko sa kanya, madam, wala akong nanay. Lumaki ako sa magulong mundo. Sabi ko, magbabago ka pala. Kung yung sinasabi ko sa kanya, patatawarin kita, magbabago ka. Doon siya natutuwa kasi daw mabait daw ako, ganyan. Nauto din niya ako, mabait daw ako, ganyan. Tapos sabi ko, magbabago ka pa. May awa ang Diyos, sabi ko, dito lang ako mag-stay. Sabi ko, wag mo lang ako masyadong saktan, sabi ko sa kanya. Kasi parang sakit lang yan ng nanay. Kasi parang naghanap din ako ng nanay kasi parang nagturing daw niya akong anak. So nauto rin ako doon, sabi niya, anak ang turing ko sa'yo, kaya mag-stay ka dito, mahal kita, yung gano'n. Kaya yung pamubugbog ko sa'yo is pagmamahal ng isa ina. Sabi niya, sabi ko, sige, magbabago ka pa. Tutulungan kita magbago. Hindi mo na ako saktan na sunod. Pero ngayon, sobrang na parang nakita ito nangyari. Akala ko, sa pelikula lang nakikita. Pero lahat dito, naranasan ko yung mga nangyayari sa pelikula. So, ang buhay din pala. Naranasan ko kung paano mag-upon. Sabi ko nga sa embassy, tinanong nila ako, kumakain ka ba ng maayos? Ako, hindi. Kumakain ako isang beses ang araw. Nagnanakaw ako ng pagkain, kumakain ako sa CR. No one time nahuli niya ako na nagluto. Pinagalitan ako. Sariling pagkain ko na, sariling noodles ko, pero pinagalitan pa rin ako. Biyabi nung embassy, ay ng police station. Nakatiis ka ng ganyan. Sobrang sa 3 years mo na binubugbog ka. Tapos ginugutom. Nakatiis ka ng ganyan. Nasagot ko lang. Wala eh. Gusto ko siya magbago. Gusto ko magbago yung madam ko. Gusto kong ipil nila akong pamilya. Kasi tinuring ko silang pamilya. Yung pananakit niya sa akin, tinuring ko lang na piniling niya akong anak. Kasi nakikita ko kung paano niya sakta yung mga anak niya. Grabe pa nakita sa mga anak niya. Yung ginagawa niya sa akin, pinipiling ko na anak din niya ako na sinasaktan. Ayan po yung aking itsura. Nung sariwa pa po ito, talagang bumukol po ito. Bumukol. Ayan. Ito pa dito.
Ito talagang masakit sa akin yung ulo. Ito yung pinupuruhan niyang sinusuntok niya ulo. Ito nadali ito nung nakayuko ako na ayaw niya ako bitawan. Dito niya, tapos nung nakatayo na ako, ito na. Tapos buti na lang po sa CT scan, okay naman, wala namang hemorrhage nangyari. Magulo pa yung utak ko, masakit pa to sobrang sakit pa to. Alam niyo yung nabugbog ka, siguro sino yung nakaranas sa binugbog, tuliro pa ako, tuliro. Yung appetite ko, hindi ako makakain, wala akong palasa, bilan nga ako ng agency ko ng pagkain, hindi ko siya makain kasi feeling ko yung pagsampal sa akin dito, masakit pa to, sakit. Grabe, daig pa niya si Manny Pacquiao kung makabugbog sa akin ba. Kasi kung kakasuhan ko po, hindi naman po si mama ang makakulong, yung employer ko po, si baba, sa baba ko. Sobrang bait ng baba ko, sobra. Kasi siya po yung aking employer. Ngayon, ano po sabi ng mga bata sa akin bago po umalis? Ang sabi ng mga bata sa akin, Cherry, huwag mo nang ipakulong ang papa namin. Please. Nagmakaaway mga bata. Tumululuwa. Kasi may plano na rin ako kasi, di ba? Huwag mo ipakulong ang papa ko, please. Ang papa namin, please. Kasi lagi ko mong iniisip, lagi ako sinasaktan ng amo ko, lagi yung mga bata, si baba, yung bata, si baba. Saka magabago siya. Wala demonyo talaga sa utak. Yung talaga magabago. Bigyan niya ako ng pera yung anak ko, mag-stay daw ako. Ayaw ako umuwi. Ayaw ko na talaga. Sinabi ko sa kanya, ayaw ko na. Pauwiin mo na ako ngayong, kasi usapan talaga namin, uwi ako ngayong December. Habang September na, habang papalabit, parang tumatapang siya lalo. Tumatapang.